para makapahinga ka ng maayos at makapokus ka sa tatay mo. Ate, kung masyadong malakas, masakit eh. Mahirap yung pinagdaraanan natin ngayon. Pero huwag mong pababayaan yung trabaho mo, ha? Kasi alam ko ngayon, isa sa nagpapalakas sa loob niya, yung nakikita ka niyang tinutupad yung pangarap mo. Dapat kasi, mahuli na yung basher ni Jenny, nakakainis eh. Because of her, affected tayong lahat. Uy, may nakahanap na. I already talked to her, Mama. Don't worry. Baka dyan ka masira. Tapos idadamay mo pa si Megan. Ay, nako! Una na kayo sa rehearsals. I'll just go check my mom. Huwag na wag kang magpapakita, ha? Kahit kanino. Lalong-lalo na dyan sa airport. Make sure na hindi ka magpahuli. Mahuli? Sino mahulihin? Mahuli? Baka mahuli papunta dito sa venue. I was just talking to your lola. Manggagaling siya sa Tagaytay. I'm just reminding her. Hello, Miss Dara. Excuse me po. Tawag ka na ni Miss Anya. Magbo-blocking to tayo. I'll see you later, Mom. Break a leg. Ano? Table 11, sisig dalawa, tsaka isang salpikaw. Isang sisig, tsaka isang salpikaw. Kuha mo? Ha? Kuha mo? Oo. Ah! Perry. Kulang ka na dito. Oh, Perry! Oo. Perry! Perry, pa-order! Table number 3. Pakbet, isa, tsaka isang crispy pata. Pakbet, Table number 2. Saka Chicharong crispy bulaklak, pata. pansit canton at tsaka sisig dalawa. pansit canton, chicharong bulaklak, tsaka sisig. Pakisabi, dahan-dahan lang ang pagkuha ng order. Jenny, status ni Jenny. On the way na daw po, Miss Anya, as of 20 minutes ago. 20 minutes. Okay, let's just wait for her na lang muna. Para tama na rin yung adjustments. Okay, pero wala nang lalabas ang venue, ha? Yes. Ano lang kayo? Jean, Sige po. hintayin na lang natin. Kasi Of course. baka ulitin pa diba kung remember yung sa first part? Sige. Di ba nasa harap ka nun? Megan, Yumi, can they take a photo with you? With you guys? Come on. Okay, of course, Yumi, please. Okay. All right, they're one of the producers and of course good friends. All right, thank you. Thanks so much. Thank you. Oo, maraming salamat ha. Thank you. Thank you so much. Yes. All right, they're so generous. Thank you. Yeah, you're so lucky, Mom. For having such great fans. Perry, saan yung take out? Ito na! Perry, nasunog na. Ha? Nasunog na. Ano? Ha? Uy! Uy! Ha? Ay! Teka lang! Ah! Alam mo, Megan, magkakaroon ka rin ng ganyan. Especially now, you're in uni. But, I think mas maraming fans talaga si Jenny. Wala naman masyado may bias sa akin eh. Well, in a group, hindi lang naman isang nagsashine. You are there because you have a unique qualities that contribute for your girl group. My surname? Of course not. You are an amazing performer. You are dedicated and passionate, energetic and smart. Kaya talagang tatatak ka sa puso ng mga tao. You just have to keep on showing up and do your best. Okay. Challenge accepted. I'll expect that. Congratulations. Yes. Of course. Oh, excuse us, okay? Yeah, sure. She's familiar. Wait.
Parang familiar siya sa akin eh. I think I saw her somewhere pero hindi ko lang matandaan. Pero parang kilala ko siya. Basher ni Jenny? Bakit niya kasama si Mommy? Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko, anak eh. Mas mahirap kung dito ka sa atin galing. Alam mo namang napaka-traffic papunta rito. Nahirapan po ata yung service na eh. Naku, magpapahanap na nga ako kinalolong na masasakyan mo. Ay, natawag po. Mare, I'm sorry. Mahal ko kayo, Mare, pare. Hindi ko na nga iniisip yung pera. Huwag na natin pag-isipan yung pera. Nag-aalala ako dahil baka may madamay pang ibang tao. Lalo ka na, Peri. Mare, pasensya na ha. Akala ko kasi kaya ko na wala akong suot na hearing aid kaya tinanggal ko eh. tinanggal mo. Very naman. Alam mo namang kailangan mo yun para makarinig ka. Kasi hindi naiirita na ako dun sa feedback na naririnig ko. Tapos lahat pa ng nakakausap ko yung naririnig ko, robot yung boses nila. Hindi ko na alam. Tapos patong-patong pa yung pinapasa sa aking trabaho. Natataranta na ako. Okay, girls. Kailangan natin mag-adjust ng blocking. Jenny can't attend. Oh? Bakit daw po? Nagkaroon ulit ng emergency yung father niya. Ulit? Yes. We should pray for Tito Perry. And Jenny and the whole family. How's Jenny? Okay naman siya. Pinayagan ng management. But of course, ngayon, 4 lang kayo. So, kailangan natin mag-adjust. Okay? Althea, you take all Jenny's singing lines. Megan, for tonight, ikaw yung center and leader. Okay. Ready? I'm born ready. Good. Mare, baka naman pwedeng kaltasan mo na lang yung sweldo ko. Hanggang sa mabuo ko yung bayad sa lahat ng mga ginastos mo ngayong araw na to. Pare, hindi ko gagawin sa'yo yun. Hindi kita sisingilin. Bilang kaibigan, nag-aalala ako para sa'yo. Kaya pasensya na lang muna, ha? Huwag muna ngayon. Anong huwag muna ngayon? Tinatanggal mo ako sa trabaho ko? Pare hindi. Pinagpapahinga lang kita muna. Kasi, kailangan na kailangan mo yan ngayon. Kapag okay ka na, pwede kang bumalik. Bumalik ka ulit. Papsi, tama po si Ninang Charis. Pahinga muna po kayo para po makapagpa-repair muna po siya, tapos makapag-recharge muna po kayo. We can do this. I'll just go there at the gym. Okay. Mom? Can I ask you something? Well, nagulat naman ako na connected kayo sa taong nanggulo sa fan meet. Nakinapahamak pa ng tatay ni Jenny. Look, Megan, Excuse me po, Miss Dara. Kailangan ko na po si Megan. Let's go. Okay. I'll be there. Papsi. Papsi, kung iniisip niyo po yung kanina, hindi niyo naman po yung sinasadya eh. Kasalanan ko.
Kasalanan ko eh. Kung hindi naagapan yung sunog, baka mas malaki pa yung damage dun sa bar ni Charis. Baka may mga napahamak pa lalo. Sana nakinig na lang ako sa inyong dalawa. Mary, isipin mo na lang, maswerte ka pa rin. Kasi, ganun lang ang inabot. Hindi naman lumala. Biswerte nga pa talaga ako. Nasaan po ba yung papsi ko na palaging nagsasabi na okay lang? Palaging positive? Di ba, sabi nyo rin po, lahat ng problema may solusyon. Kaya dapat di nyo po pinoproblema yung problema. Alam ko po na mahirap pong tanggapin yung pagbabago. Pero Papsi, panandalian lang naman po to eh. Yung break po na binigay sa inyo ni Ninang Charis, gamitin niyo po yun para makapagpahinga po talaga kayo. Kapag gumaling na po kayo, na alam ko po na magpapagaling talaga kahit magiging okay po kayo. Sabak po ulit kayo sa laban, dun sa kusina. Babapsi, sabi niyo po, kapag sikat, Hindi uso ang sakit. mismo. Hello everyone, I'm Megan. Hi, I'm Althea. Nancy po. Hello po, ako po si Yuna. You and me, we are Yumi! We have another member, Jenny. But unfortunately, she can't be with us today. Pero kahit apat lang kami, we'll make sure that you'll get the full Yumi experience. Wow, my apo is the best. Look at her. Yeah, she's talented and beautiful. Thank you. She's so amazing. Bagay na bagay sa kanya maging leader. Yun na nga eh, sayang. Hindi pa siyang ginawa leader. That's my mini-me. Go, Megan! Yes, go, 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 Megan! Kahit saan ako, ikaw ang hanap ko. Parang may magic sa bawat galaw. Puso ko'y kumakabog at magkasigaw. Isipin mo, di talagang kakaiba. Lahat ng kulay mas kumakanta. Yaman mo lang, kaya ako'y napawala. Sa bawat sandali, natutulala. Bakit ganito? Ikaw nasa isip ko. Hanggang panaginip, ikaw ang katabi. Ikaw ang dahilan. Walang hindi ay di makitasan. Kumbaga, ikaw ang dahilan. Bakit ako ang nararamdaman? Hindi ka tuloy nakasali sa performance yun dahil sa akin. Ihingi mo na lang ako ng sorry sa mga kasamahan mo. Papsi, ano po ba kayo? Naiintindihan nila yun. Alam ko, pero alam ko rin na gustong-gusto mong nagpe-perform. Gustong-gusto mong kumakanta. Priority mo yung grupo mo. Pero, priority ko rin po kayo ni nanay. Kaya, sasabihin ko po yung pagkayod at pag-aalaga sa inyo. Anak, alam mo, nasa iyo na yung mga pangarap mo. Huwag mo itong babaliwalain, ha? Sobra po ako nagpapasalamat sa lahat ng meron ako. Yumi, mga nanonood po sa amin, mga fans, sa pamilya, kaibigan, at sa lahat na sumusuporta sa akin. Kaya hindi ko po kayo bibiguin. Kaya ikaw ang pinaka-paborito kong anak, eh. Bakit, Papsi? May iba pa po ba? Ako lang naman po anak niyo
Wala na. Kaya nga ikaw yung pinaka-paborito ko. Kasi nag-iisa ka lang. Basta anak, tandaan mo to ha. Pag dumating na yung panahon na hindi na talaga kita maririnig, tandaan mo lang yung lagi natin ginagawa. Ha? Yan. Tapos, dagdag mo to. Sa puso, ha? So, ibig sabihin nito, okay ako. Okay ang puso. Hey, Popsy, tama na nga po yan. Tama. Hindi po yung mangyayari. Unsichtbare Hufe donnern in der Luft und plötzlich stehen sie da. Bewaffnete Frauen in glänzenden Rüstungen, die mit einem einzigen Blick entscheiden, wer heute stirbt und wer weiterkämpfen darf. Das sind die Walküren der nordischen Mythologie. Schauen wir uns an, woher die Vorstellung der Walküren kommt, was ihre eigentliche Aufgabe war und wie sich ihr Bild vom Todesdämon zur strahlenden Kriegerin gewandelt hat. Das Wort Walküre kommt vom altnordischen Valkyria und bedeutet wörtlich die, welche die Gefallenen wählt. Von Valr, die auf dem Schlachtfeld Gefallenen, und Kjosa, wählen. Schon im Namen steckt ihre Funktion. Walküren entscheiden, welche Krieger auf dem Schlachtfeld sterben und vor allem, welche davon ins Jenseits der Helden aufgenommen werden. Sie sind eng mit Odin verbunden, dem Göttervater. In vielen Quellen werden sie als seine Dienerinnen oder Gefolgschaft bezeichnet. Manchmal gelten sie als seine Töchter, manchmal einfach als göttliche Wesen in seinem Dienst. Sicher ist, ohne Odin keine Walküren und ohne Walküren keine Heldenhallen wie Valhall. Später kennen wir Walküren als schöne, strahlende Kriegerinnen. Aber das war wohl nicht von Anfang an so. Frühe Vorstellungen deuten darauf hin, dass Walküren eher als unheimliche Todesgeister gesehen wurden. Düstere Gestalten, die über Schlachtfelder schweben, die Toten einsammeln und sie ins Reich der Götter oder der Totenwelt bringen. Erst mit der Zeit, vor allem in der späten Wikingerzeit, kippt das Bild immer stärker hin zur idealisierten, heroischen Kriegerin. In den nordischen Quellen wird ihre Hauptaufgabe klar beschrieben. Sie reiten über das Schlachtfeld, beobachten den Kampf und wählen jene Krieger, die ehrenvoll fallen sollen. Diese Auserwählten werden nach ihrem Tod zu Einherjarn, den Kampfgefährten Odins. Ein Teil dieser Gefallenen kommt nach Valhall, die große Halle Odins in Asgard. Dort kämpfen und trainieren sie tagsüber und feiern nachts, um sich auf den letzten Kampf bei Ragnarök vorzubereiten. Ein anderer Teil geht zu Freyja, der Göttin von Liebe und Krieg, in ihre Halle Folkvangr. In manchen Quellen heißt es ausdrücklich, dass Freyja die Hälfte der Gefallenen bekommt. Walküren sind damit Schicksalsrichterinnen. Sie entscheiden nicht nur, wer stirbt, sondern auch, wohin diese Seele nach dem Tod geht. In Valhall sind Walküren nicht nur Todesbotinnen, sondern auch Gastgeberinnen und Begleiterinnen. Sie servieren Met und Speisen, kümmern sich um die Einherjer und bleiben gleichzeitig Kriegerinnen, die den Helden nahestehen. In der Edda werden einige Walküren sogar namentlich genannt. In der Grimnismal etwa nennt Odin, verkleidet als Grimnir, eine Gruppe von Walküren, die ihm Met bringen. Rist, Mist, Skekkjöld, Skögul, Hilde, Trude, Lök, Herfjötur, Göll, Geirönul, Randgrider, Radgrider und Reginleif. Ihre Namen bedeuten Dinge wie Erschütterung, Kampf, Axtzeit, Schildzerbrecherin oder Tochter der Götter, reine Kriegsbegriffe. Damit wird klar, Walküren sind keine Serviermädchen, sondern martialische Gestalten, die zufällig auch Metkrüge tragen.
In manchen Sagas treten Walküren nicht nur als Kriegerinnen auf, sondern als Weberinnen des Schicksals. Berühmt ist eine Szene, in der Walküren an einem Webstuhl aus Eingeweiden, Schwertern und Speeren das Schicksal eines ganzen Heeres weben. Der Faden ist hier buchstäblich das Leben der Krieger. Jede Entscheidung am Webstuhl entscheidet über Sieg oder Niederlage und über Leben und Tod. Dieser Aspekt erinnert an die Nornir, die Schicksalsgöttinnen. Manchmal verschwimmen hier die Grenzen. Walküren und Nornir teilen sich Motive wie Weben, Schicksal und Tod. In späteren Heldensagen werden Walküren zunehmend vermenschlicht, oft als tragische Liebesfiguren. Die bekannteste von ihnen ist wohl Brünnhilde, die in der Völsungen-Sage und später bei Wagner eine zentrale Rolle spielt. Mythologisch ist das Bild gemischt. Brünnhilde wird teils als Walküre, teils als sterbliche Schildmaid beschrieben. Sicher ist nur, diese Geschichten sind stark literarisch geprägt. Sie zeigen, wie sich das Motiv der Walküre weiterentwickelt hat. Nicht unbedingt, wie sich die Menschen der Wikingerzeit sie tatsächlich vorgestellt haben. Ähnlich ist es mit Figuren wie Hervör,